Ang topic natin sa gabing ito, sa hapong ito ay 7 keys for momentum. Amen. So, meron na tayong mga experiences na ang ating mga answered prayer ay nakamit na natin. Amen? Ini-enjoy na natin, right? May mga moment tayong ganyan. Oh. Sige, tayo muna tayong lahat. Basahin natin 1 Samuel 17 verses 48 to 49. Everybody read. That rose the Philistine, and he started toward David. David took off from the front line, running toward the Philistine. David reached into his pocket for a stone, slung it, and hit the Philistine hard in the forehead, embedding the stone deeply. The Philistine crashed face down in the dirt. Father God, thank you, Lord, sa hapong ito, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Father God, na dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang pag-aralan minsan pa ang iyong salita, Father God. We pray, Lord, may you add blessing into it, Father God, para maintindihan namin kung ano ang nais mo sa hapong ito, Father God. Salamat, Lord, sa pagdala mo sa amin sa lugar na ito, Father God. Salamat, Lord, sa mga angels mo na nakasurround sa lugar na ito, Father God. Salamat, Lord, sa presensya mo, Father God. At dalangin namin, O Lord, na ang presensya mo ay lumukob sa bawat isa sa hapong ito, Father God, na wala ka, Panginoong, lalakbangan ni isa man sa amin sa hapong ito, Lord. Whatever, Father God, ang need ng bawat isa sa amin sa hapong ito, Panginoon, nawa ito, O Panginoon, ay ma-meet mo, Panginoon, sa hapong ito, Father God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. We entrust to you everything this afternoon, O God. At alam namin, Panginoon, kikilos at kikilos ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, makakaupo na tayo. Pag sinabi nating momento, mga kapatid, ito yung mga answered prayer natin na mga dinidesire ng puso mo na binigay na ng Lord. Amen? Alam ko may mga answered prayer tayo. Amen? Meron tayong mga dinidesire ang heart natin na binigay na ang Panginoon. Ngayon, sabi pa dyan, the positive energy and progress that builds over time as you work towards your goal. Ito yung energy na nandun ka na, Lord. Ito na yung answered prayer ko. Nandito na ako. Pero alam mo ba, dumadating talaga yung point na may magjadyama sa'yo. Amen? Na merong mang-i-istorbo sa'yo na ikaw ay magkakaroon ng out of focus. Tama? Na merong, na nandun ka na sana, pero merong mga bagay na dumadating, naliligaw ka. At minsan, mas napupuntahan mo pa yung ligaw na yon kaysa mag-go straight doon sa goal na pinag-pray natin. Amen? May mga ganyang moment. Okay, so ngayong hapon, pag-aaralan natin 7. Kayanin natin to hanggang 4:15 dahil magpa-practice pa tayo. Okay, 7, no? So, mabilisan. So, samahan niyo ako. Okay, number 1. Na dapat daw maging ugali natin kapag tayo'y nandun na sa momentum. Okay? Sa mga answered prayer na tayo. Lord, okay na ang buhay ko. Okay. Number 1, sabi dyan, stop seeing yourself the way others see you. Amen? Bakit? Tandaan nyo, iba-iba ang pagtingin ng tao sa atin. Amen? Iba-iba tayo. Dinitingin. Yan, ang saya. Mga bata, ito yung nasa momentum ka na. Ito yung perfect example. Nasa momentum ka na, nandiyan na lahat, pero maraming, sige, you go to the children's room, kids. Oo, doon kayo, ha? Okay, so, nakita nyo yung kanina? Momentum na, ang sarap na magsalita, pero may tiyama. Okay, so ganun yun. Stop seeing yourself the way others see you. Bakit? Dahil iba-iba ka tinitingnan ng ibang tao. Amen? Tinitingnan ka nila sa pananaw na meron sila at hindi ang Lord yung nagbibigay sa kanila ng wisdom para tingnan ka. Naintindihan natin na minsan yung pagtingin nila hindi nakaka-encourage sa iyo. Minsan nagko-cause sa'yo na mag-stumble. Minsan nagko-cause sa'yo na ma-discourage. Minsan, imbis na nandun ka na, di ba, sa momentum? Yung parang lilipad ka na sana, pero parang
sa'yo yan. Sige, balik. Diba? Naapektuhan ka ang tawag doon, ng comment ng ibang tao. Amen? So, dapat sabi dyan, stop seeing yourself the way others see you. Kagaya kay David. So, 1 Samuel 17 verse 28, sabi dyan, sa NLT, sabi dyan, but when David's oldest brother, Eliab, heard David talking to the men, he was angry. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Itong si David na to, gusto lang ng mga magkakapatid niya, nandun lang siya nag-aalaga ng mga tupa. Ayaw niya na ito, merong pumunta kasi sa kanisa na alam natin ang kwento nito, no? Na ayaw nila na ito si David malaman kung anong kinakausap ng mga lalaki na yon. So sinabi ng oldest brother niya, huwag ka dito, hindi ka dito. Di ba may inaalagaan ka doon? Kung baga tinitingnan, ikaw kasi maliit ka lang, bunso ka, di ba? Dapat wala kang papel na ginagampanan, dapat ikaw nagbabantay lang ng mga tupa. Kung baga yun yung pagtingin sa kanya ng oldest brother niya. Amen? Sabi dito, pero sabi, David's brother questioned his judgment, demanded his work, judged his motives without ever giving him an opportunity to respond. So, merong mga pagkakataon sa buhay natin na kagaya ni David na tinitingnan tayong maliit. Brother Raymond, hindi mo kaya yan. Di ba? May mga ganyang moment. Pero ikaw, Brother Raymond, pursigido ka. Yun. Yung parang pursigido mo nang gawin, pero maraming drama along the way. Amen? So ano ang dapat natin gawin? Number 1, stop seeing yourself the way others see you. Meron? May sasabihin yung ibang tao? Yes. Pero ikaw, alam mo yung goal mo. Alam mo yung vision sa iyo ng Lord. So, dapat magpatuloy ka. Amen? You may have family daw or friends who view you and your goals the same way, but follow the wisdom of David as a young man. Amen? So, gagayahin mo daw si David ngayon. Nagtagumpay si David later. Okay. So, 1 Samuel 17, 29-30, sabi niyan, and David said, what have I now done? Is there not a cause? And he turned from him toward another and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Sabi niyan, to gain momentum in our lives, we need a confidence on who we are in Christ, then a focused view of our future. So, pinag-aralan natin nung nakaraan na merong vision ang Lord sa buhay natin. So, dapat focus tayo dun sa vision natin. Amen? Sa vision ng Lord sa buhay natin. Huwag nating intindihin yung mga sinasabi ng tao para ma-achieve natin kung ano yung vision ng Lord sa atin. Paano ba tayo tinitingnan ng Lord? Sino ba ikaw? Sino ba ako? Diba? Sa paningin ng Panginoon. Okay, basahin dyan. I am in Christ. Ano daw? I am. Basahin. Ay, wala. Ate She, sana kasi gumagalaw. Okay. Ano daw? I am in Christ, so I am God's child. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, wag mong titignan yung sarili mo na ikaw ay anak lang ni Brother Edgar, na ikaw ay anak lang ni Pipito, na ikaw ay anak lang ni Ramon, ganyan. So, tatandaan mo na ikaw ay anak ng Diyos. So, may mga negativity na sinasabi yung tao, pero alam mo sa sarili mo, ako ay anak ng Diyos at ako ay destined para magtagumpay. Amen? Ako ay isang mananagumpay at hindi ako talunan. Amen? So yun yung mga panghahawakan mo. Ano pa dyan? As a disciple, I'm a friend of Jesus Christ. Ang dami pa. I have been justified. I am united with the Lord. I am one with Him in spirit. I have been bought with a price and I belong to God. Amen? So marami pa. Picturean nyo na lang. Kasi kung isa-isahin natin, di tayo makaabot ng 4:15. Okay. So, ano yung una-una again? Stop seeing yourself as other people see you. Okay, number 2. Despise not small beginnings. Kapag nagsisimula ka, ang dami talagang arguments. Tama? Maraming mga tanong. Pag nagsisimula ka, maraming mga hindi mo maintindihan, minsan nakakadistorbo sa'yo. Tama? Pero sabi dyan sa 1 Samuel 17
in verse 14, and he took his staff in his hand and chose 5 small stones out of the brook and put them in his shepherd's lunch, doon sa bag daw ni David. A whole kid's skin slang from his shoulder in his pouch, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So ito yung paglalaban nila ni Goliath para maintindihan natin yung kwento. No? So, si David maliit lang. Sabi na nga, hindi mo kaya yan. Hindi mo kayang lumaban. Oo. Pero, sabi ng Lord dito, despise not small beginnings. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Ang mahalaga, may sinisimulan ka. At ang mahalaga, mga kapatid, yung sinisimulan mo ay vision sa'yo ng Lord. Sigurado ka na yan ay pinapagawa sa'yo ng Panginoon at nasa tamang daan ka para gawin yan. Amen? Sabi diyan, from small beginnings come great things. Amen? Dahil doon sa simula mo, na ikaw pa lang mag-isa, na ganito lang yung puhunan mo, na ang daming mga, parang feeling mo, hindi tama, no? Pero, doon sa small beginnings, nag-step ka, hindi mo alam kung anong mangyayari doon. Hindi mo alam kung paano pagpapalain ng Lord doon. Hindi mo alam kung sino ang ma-reach multitude or kung anong biyaya, miracle ang gagawin ng Panginoon doon sa small beginning mo. Amen? Maaaring gitara-gitara ka lang dito, mon. Next time, doon ka na sa concert. Diba? So, don't despise not small beginnings. The truth of the matter is that we all need to start somewhere. Ang importante, magsimula ka lang. Amen? Kailangan magsimula tayo, mga kapatid. Hindi pwedeng ganito lang tayo. Dahil merong plano ang Lord sa atin. Okay, sabi dyan, so whatever your circumstances, whatever the kingdom task that looms before you, don't despise today because your initial efforts seem small and insignificant. Parang feeling mo, parang hindi naman nakakatulong to ngayon. Sige lang. Ipagpatuloy mo lang yan. Amen? Alam mo kasi na vision ng Lord sa iyo yan eh. At pinapagawa sa iyo ng Lord yan. So ipagpatuloy mo lang. Amen? God accomplishes His work through the small things. He perfects our inabilities, our brokenness, and our lack of enough to make a difference. Amen? Sometimes, yung mga hurtings, yung mga painful mo na mga experiences, magkukontribute yan doon sa vision na meron ang Lord sa'yo. Amen? Kaya, doon sa small na yon, great things will happen. Amen? He pours His power, especially kapag ka ikaw ay nakadepende lang sa Panginoon. He pours His power into our littlest and our least and our inadequacies and failures. Sasamahan niyo ng presensya ng Lord, yung maliit na bagay magiging puwing sa iba. Amen? Okay, number 3, na dapat maging ugali mo kapag ka nandun ka na sa momentum. Pag nakabuelo ka na, okay, make the most of where you're at and what you're doing at the moment. Gawin mo yung pinakamainam mo ngayon. Maaaring minsan, lilima lang tayo dito, sasampo lang tayo, pero huwag mong iisipin, ay, kunti na kami, hindi ako magsipot muna ngayon, kunti lang naman sila. Di ba, may mga moment tayong ganyan? Pero, sabi ng Lord, make the most. Go to church anyway. Amen? Kahit anong mangyari, sige, punta ka lang, magiging encouragement ka doon sa mga nandun. Amen? At hindi mo na nalaman yung buhay mo, yung tinatahak mo na landasin, na ipagpapatuloy mo dahil hindi ka uma-absent. Amen? Sabi dito, take full advantage of your current situation. Kung ano ang situation mo ngayon, take full advantage. Amen? Good or bad, since it may not last long. Hindi tayo tatagal dito sa mundong ito, kapatid. Huwag mong masyadong sobrang i-enjoy na nakakalimutan mo na ang spiritual life mo, ang vision ng Lord sa iyo. Amen? Sabi dyan, use your time well. Gamitin mo ng maayos yung oras mo na meron ngayon. Hallelujah! At kanino mo, paano natin magagamit ng maayos yan? Kapag ka pinapagamit natin sa Lord. Amen? Kapag ka ginagawa natin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. Sabi dyan, kailangan i-align natin yung strength na meron ka ngayon kasi hindi forever malakas ka. Huwag mong sasabihin na kung naka-wheelchair ka na doon, ay, pastora, maglilid ako ng worship. Ay, pastora, pupunta ako sa mga cell groups. Diba? Mudikinayo. Disyo? So ngayon, kung anong meron ka ngayon, use your time well. Amen? Huwag mong sabihin,
Joseph kanina, o tayo, ang oras mo ngayon, dapat nanunumbalik ka na kay Lord eh. Diba? So ngayon, kahit bata pa tayo, dapat talaga align tayo sa kalooban ng Lord. Amen? Huwag nating babasta-bastahin lang ang ating spiritual na pamumuhay. Sabi dyan, align your strengths with how you structure your day and do your very, very best. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Okay. Natatandaan nyo lahat? Talaga lang. Pag nagtanong na naman ako sa Sunday, nakanganga na naman tayo. Okay, number 4, sabi dyan, ignore the criticisms of others when your cause is just and your direction is clear. So, madali lang naman to, ignore mo. Yung mga sinasabi ng iba na alam mo naman na vision sa akin ng Lord to, dapat kong ipaglaban to. Amen? Kumaga, hindi naman makaka-add ng encouragement sa'yo yung sinasabi ng ibang tao. Ignore destructive criticisms delivered in a manner meant to belittle or hurt you. Yung para maliitin ka, i-ignore mo yan. Amen. Okay, number 5 na. Become goal or reward motivated. Kapag ka, alam mo yung goal o yung reward, natutuwa ka. Tama? Pag may mga palaro tayo or meron tayong mga, ito may contest sa darating na anniversary ng Fuji, magsisikap tayo, di ba? Na umayos, magsisikap tayo na sana okay yung gagawin natin. Kasi goal or reward motivated tayo. Naintindihan natin? Kasi alam natin may reward. Kaya aayusin natin. So sabi dito, para daw ma-focus ka dun sa momentum. Para mapanatili mo yung momentum, yung init mo, yung lakas mo, or yung focus mo, kailangan, huwag mong iwawala sa isip mo na may goal ka. May reward ito. Hindi ito mapupunta sa wala. Hindi ito masasayang. Amen? So tandaan mo na dapat goal or reward motivated ka din. So, umulan, umaraw man, alam mo na ang pinupunta mo sa church ay ano? To glorify God. So, yun yung goal. Amen? Doon ka motivated, Lord. Kahit anong mangyari. Alam ko, napapangiti kita dito. Tama? Alam ko, napapasaya kita dito. At, kapag ka napapangiti mo ang Lord, kaya niyang isang pitik lang ayusin ang buhay mo. Amen. Kaya niyang ibigay isang pitik lang kung ano yung hinihiling mo. Amen? So, yun yung reward na ibibigay ng Lord sa atin. So, reward motivated tayo. Okay. Dito na tayo. Okay, bakit pa? Bakit reward motivated? God will give His angels charge over you. Imagine? Yung mga angels ng Lord, ipapalipot niya sa'yo at ikaw ay iingatan, poprotektahan, ikaw ay aayusin, ibibigay sa'yo kung anong dinidesire ng puso mo. Sabi dyan, when we choose to make Him our habitation, He charges His angels to watch over us and surround us with His divine protection. So, to make your enemies your footstool, ibig sabihin, yung mga nandiyadyama sa'yo, gawin mong apakan. Literal talaga, apakan mo. Hindi. Gawin mong, yun yung stepping stone para focus ka dun sa goal mo. Okay, hindi kita papansinin, ignore. Nagpapatuloy ako dun sa goal na binigay ng Lord, sa vision na binigay sa akin. So, dapat gawin mo silang footstool. Amen? Kung hindi siya magiging coach na ikaw ay ma-discourage at sige, wag na nga lang. Ay sige, kasi mahirap lang ako. Kasi ganito lang ako. Diba? Minsan may ganyan tayo na moment na parang pinapakinggan nila yung opinion ng iba. Pero sabi dyan, gawin mo yung mga sinasabi nila na footstool mo. Stepping stone mo. Amen. Expect that God on His throne, bringing all His defeated enemies under His feet. Amen. So, tandaan mo na ikaw ay mananagumpay. Okay, number 6 na tayo. Recognize who will fight your battles. Alamin mo daw kung sino ang maglalaban ng laban mo. Sino nga? Si Lord ang lalaban dyan. Amen? So, wag na nating isipin na, Panginoon, kulang ako, hindi ko kaya to. I-entrust mo lahat sa Lord yan. Amen? Siya ang lalaban para sa atin. Okay, every believer who uses principles based on the Word will
will be energized, will be enlightened, and be empowered by the Holy Spirit. Kapatid, kapag si Lord na kumilos, wala na tayong wala na tayong say doon. Siya ang may final say. Amen? Hindi mo na maisip kung anong magiging kahihinatnan doon dahil siya na yung kumilos. Amen. Okay, number 7, sabi dyan, create a momentum for victory. When the enemy shows up to break your momentum and kill your dreams, you must be ready. The scripture says, David ran quickly toward the battle line. When you're facing a hard decision or a difficult problem to solve, don't be overly defensive or hesitant. Ibig sabihin, aggressively pursue your dream. Ipagpatuloy. Grabe sabi kayo, aggressively pursue your dream. And don't allow anyone to slow your momentum or create fear or failure. Don't delay what needs to be done. Do it now. Amen? Gawin mo na ngayon. Huwag mong hayaan na jamain ka nila. Huwag mong hayaan na tingnan ka nila ng kung anong pagtingin nila. Ipagpatuloy mo yan. Sabi dyan, aggressively pursue your dream. Sabi dyan, 7 things to keep the momentum going in your life. Purpose in your heart that nothing will keep you from achieving your goals. Walang makakahinder sa'yo para gawin yung goal na meron ka. Ano pa? Read the Bible every morning. So kung kailan, hindi lang to every morning ha, kung kailan kayo available, basahin nyo talaga, kailangan, each and every day. Spend time in prayer first thing each morning. Operate on a daily timeline with goals. Create a confession about the momentum you desire in your life. Every day, for at least 1 hour, listen to mga music para ma-motivate ka. Amen? Natural, gospel music. Listen to rich thoughts or breakfast every day. Sabi dyan, the effectiveness of your momentum will be determined by you and nothing else. Yung kanta natin kanina, nothing else, wala kang ibang desire, kundi si Lord lang. Amen. So, hope, na-remember natin yung 7 susi para yung pagpursige natin ay maipagpatuloy natin at hindi tayo bumagsak. Amen? Dahil nandun ka na sana sa kalagitnaan na walang ka ng gasolina, bumagsak ka, masakit yon. Amen? So, dapat ipagpatuloy natin kung ano yung sinimulan ng Lord sa buhay natin. So, doon sa kwento ni David, natalo niya si Goliath. Kahit na ang tingin lang sa kanya ay maliit lang siya, kahit ang tingin sa kanya wala siyang kwenta, paano niya tatalunin yung Philistine, di ba? Ano ang gamit niya lang? Sinong nakakaalam? Anong gamit ni Goliath? Kanina, binasa natin. Tirador. Oo. So, yun lang ang ginamit niya. Diba? Pero, nagtagumpay niya siya. Amen. So, ano yung 7 keys to momentum? Stop seeing yourself the way others see you. Amen. Number 2? Despise not small beginnings. Yes. Number 3? Make the most of where you're at and what you're doing. Yes. Do your best, ha? Number 4? Ignore the criticisms of others when you cause because you're in your direction. Yes. Alam mo na yung direction mo clear, dapat i-ignore mo yung mga sinasabi ng tao. Okay, number 5? Become forward. Yes. Alam mo na yung ginagawa mo may kwenta at may reward yan. So, ipagpatuloy mo. Number 6? Recognize who will fight for your battle. Entrust mo lahat sa Lord. Pero ginagawa mo din yung part mo. Amen. And number 7, Create a momentum for victory. tandaan nyo yung 7 din kanina kung paano mag-create a momentum for victory. Ibig sabihin, i-align mo palagi ang sarili mo sa Lord. Huwag kang lalayo sa Kanya. Amen. So this time, sige, pag-pray natin yung mga momentum ng bawat isa sa atin na sana dumating tayo dun sa point na yan. Amen? Na sana hindi tayo magawi sa kanan o sa kaliwa. Hindi tayo ma-distract kapag nandun na tayo. Kasi minsan, tunay na nakakaagaw ng pansin, tunay na naiistorbo tayo ng anuman na ginagawa ng kaaway sa buhay natin. At yung momentum mo, nabi-break. Yung momentum mo, yun na sana, pero pipigilan. Amen? May hindrance na nangyayari, nahihinder. Okay, so this time, sige, i-pray natin sa hapong ito na, Lord,
Gusto ko, Panginoon, sa pagkakataong ito, Father God, na kung ano man, Panginoon, yung mga nakakaistorbo sa buhay ko ngayon, sa aking spiritual walk, sa aking spiritual journey sa iyo, Lord, towards doon sa vision na meron ka sa buhay ko, Father God, tulungan mo ako, Panginoon, na hindi ako maligaw, na hindi ako, Panginoon, ma-out of focus. Pagkus, Father God, doon sa momentum na yan, Panginoon, maging focus ako, Father God, maging reward, motivated ako, Lord, dahil alam ko na ang ginagawa kong ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Father God. Hallelujah. Sige, kapatid, i-pray mo yan sa hapong ito, or kung ano pa yung dinidesire ng puso mo ngayon tungkol sa momentum na meron ka, Father God. Gusto ko, Lord, yung pakiramdam na ganito, Father God, ma-maintain ko. Although, alam ko maraming jadyama sa akin, Father God, tulungan mo ako, Panginoon, na yung kalooban mo lamang, Father God, ang mangyari sa buhay ko, Lord. Hindi ako, Panginoon, ma-disturbo ng kung ano man, Father God, na mga gawa ng kaaway, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We adore you, Lord. Sige, manalangin ka, kapatid, sa hapong ito. Hallelujah. Nakikinig ang Lord sa dalangin ng puso mo right now. Dahil ang gusto ng Panginoon, magtagumpay ka. Ang gusto ng Lord, makamit mo yung vision na meron siya sa buhay mo. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, we exalt you, Father. Hayaan mo, Panginoon, na kami laging align, Father God, sa kalooban mo, Lord. Hayaan mo sa hapong ito, Father God, na kami, Panginoon, patuloy na may progress, Father God, dun sa vision, Father God, na meron ka sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Father. Exalt your name. We worship you, Jesus. Hallelujah, Father God, maraming salamat, Diyos, sa hapong ito, Panginoon, sa pagkausap sa bawat isa sa amin, O God. We praise you, Lord. Ini-entrust namin, Panginoon, ang bawat isa sa inyo sa hapong ito, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Father God, at sa patuloy, Panginoon, na pagmamahal mo sa amin, O Diyos, at sa patuloy, Panginoon, na pagpoprotekta mo sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, sa iyong kapurihan, Father God, sa hapong ito, Lord. Hallelujah. At lahat, Panginoon, ang pagpupuri, papapasalamat, Panginoon, binabalik namin sa inyong paanan sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige, mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon sa momentum na meron ka ngayon. Huwag mong hayaan na ikaw ay maagaw ng kaaway. Amen? Yun ang gustong iparating sa iyo ng Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Okay, binabalik ko na po sa ating MC.